Simula na ang paghahain ng kandidatura ng mga gustong tumakbo sa eleksyon 2025. Pero sa day 1 ng filing, matumal pa ang dating ng mga gustong kumandidato. At mula sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, alam mo mahigit na 18,000 na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa ang paglalabanan sa eleksyon 2025. At ngayong araw po na ito ang first day ng filing ng COC. At ayon po sa COMELEC ay naging maayos naman at matiwasay ang pagdadaos ng COC filing ngayong araw na ito. Bit-bit ang kanilang Certificate of Candidacy at iba pang requirements. Nagsidatingan sa Manila Hotel Tent City simula alas 8 ng umaga ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Sa mga gustong tumakbong senador, kauna-unahang nag-file si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng kanilang COC si David Chan, isang sustainability advocate. Ganon din ang nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion. Doktor at abogadong si Jose Montemayor na tumakbong Pangulo noong 2022. Naghain din ng kandidatura ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Sinundan siya ng isang nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Sa mga re-election ni Senator, kasama sa unang naghain ng COC si Senador Francis Tolentino. Kakandidato rin si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw na-disqualify. Muli ring susubok sa pagkandidato si Happy Lubarbio. First time namang mag-file ng COC ng animal rights activist na si Norman Marquez. Nag-file naman sa ikalawang pagkakataon ang security guard na si Phil de los Reyes. Sinundan siya ng pag-file ng vlogger na si Mark Gamboa. Nag-file din si Mig Katuran. Naghain din ng COC sina Independent Candidate Jose Jesse de la Calzada Olivar, Independent Candidate Joseph Tandi, at kinatawan ng Partido Maharlika Mahar Sahipas Sali. Pero hindi sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Last filer naman ngayong araw na ito ang Independent Candidate na si Sunang Mona Ditanongun. Ayon sa COMELEC, naging maayos ang unang araw ng filing ng COC maging sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Masasabi raw ng COMELEC na matumal pa ang dating ng mga filers para sa mahigit 18,000 na posisyon na pagbobotohan sa buong bansa. Ito pong bilang na ito dito sa atin sa national candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po pagdating na October 3 ay dyan po tataas na ang bilang. Nasabi na ng COMELEC na basta kompleto ang requirements, tatanggapin nila ang COC. Pero sasalain pa nila ito bago malagay ang pangalan sa balota. Hindi raw isasama yung mga napatawan ng parusa ng korte na hindi na sila pwedeng humawak ng pampublikong opisina at yung mga nuisance candidates. Umasa po kayo na pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay magpapatawag ng mga pagdinig, magre-require tayo ng pagpa-file ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate. Vicky, ayon dito kay Chairman Garcia ay kahit paano na masasabi na rin na maganda yung naging resulta ngayong araw na ito bagamat masasabing matumal kung ikukumpara sa mga nagdaang eleksyon. Pero sabi niya kasi kadalasan daw sa kanyang experience ay yung mga politiko kuminsan nagpapakiramdaman din at dumadami raw yung nagpa-file bandang gitna nung filing ng COC kasi ito namang filing po ay hanggang October 8 pa. Vicky? Sandra, may kompletong listahan na ba ang COMELEC kung ilan ang naghain ng COC sa pagkasenador at party list ngayong araw? Yes, Vicky, ang update na ibinigay nila sa atin ay sa pagkasenador, merong 17 na nag-file ngayong araw at para naman sa party list ay merong 15 na nag-file ngayong araw. So sabi nga niya ay maaari nga sa mga darating pa na araw baka mas bumuhos pa yung filers ng COC dito. Vicky? Sandra, di ba sabi mo kanina matumal pa sa ngayon yung dami ng mga nagfa-file. Kailan ba eksakto inaasahan yung dagsa ng mga kakandidato based on yung past experience natin?
Oo. Sa mga past experiences daw ay bandang gitna ng filing ng COC, no? So kumbaga kung between October 1 to 8, masasabi natin na bandang gitna noon, mga October 4, no, ay masasabing talagang dadami na. Pero base na rin sa impormasyon na nakakalap natin, no, mula dun sa mga halimbawa senador na nakaupo ngayon pero sila ay magpa-file for re-election, meron na tayo nababalitaan na magpa-file bukas at saka sa makalawa. So yan, sabi nga ni Chairman Garcia ay tuloy-tuloy na yan, at inaasahan nila na mas dadami pa sa mga susunod na araw. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At hindi lang yan sa Manila Hotel dahil sa buong bansa ay binuksan na ang paghahain ng kandidatura para sa mahigit 18,000 posisyon pupunan sa eleksyon 2025. Sa tala ng GMA Integrated News Research, base po sa datos ng COMELEC, bukod sa 12 senador na pipiliin ng mga botante, ayan po, boboto rin sila ng 300 at 17 district at party list representatives sa Kamara. Nakataya rin sa eleksyon ang mahigit 900 posisyon sa mga probinsya. Kasama dyan ang mga governor at vice governor at mga bokal o yung miyembro ng sangguniang panlalawigan. Pupunaan naman ang mga city hall at munisipyo ng 17,000 opisyal mula sa mayor at vice mayor hanggang konsehal. At para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM, 65 posisyon ang pupunan, kabilang ang mga registered regional political parties at parliamentary districts.